Hello mga ka-fellowship, ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay paggawa ng classic design na bouquet na ginamitan po natin ng different shades of blue at hinaluan lang po natin ng konting silver at pagkatapos ang ating pong ginamit na flowers ay pink roses with assorted Anastasia. Yung Anastasia po ay flower po na ang tawag po dyan ay spider. Ayan po, mix po siya, mix colors. And ang ginamit po natin pinaka-base niya na dahon na ginamit natin ay yung pong yellow corn. Ginamit po natin dyan supposedly ay 12 pero hindi na po natin siya dinamihan para magkaroon po ng ng space po yung ating pong mga flowers. Ayan po. So, sa design kasi ng classic, inilalatag lang po yung ating pong mga flowers. Ganyan po yung design noon, inilalatag lang po. At pagkatapos, pagpapatong-patungin lang po natin yung ating pong mga flowers na hindi po natin kinakat yung stem. Kasi, kung bakit din natin kinakat, pagdating po kasi sa bahay niya ng ating pong customer, puputulan din po yan. So, wag na natin putulan para hindi po siya lalong umigsi. At syempre, pag yan ay pinutulan natin, mawawalan po ng moisture yung stem. So, make sure na kapag tayo gagawa niyan, wag natin puputulan. Wag din po natin tatanggalan ng maraming dahon. Magtanggal po tayo siguro yung mga bulok na lang. Pero, as much as possible, kasi nandun nakatago naman siya, wag natin puputulan. Tatanggalin, hayaan lang po natin yung customer na sila po ang magtanggal. Pero, i-advise po natin sila na sila po magtatanggal ng mga dahon at ilalagay po nila sa vase. And syempre, ang itinuturo po natin na paglalagay po ng tubig, yung water solution po natin is 1 liter of water sa isang kutsarang asukal or isang kutsarang tawas. Doon po nila ibababad. And advice po ninyo, wag ibababad kaagad. Ang gagawin po nila, puputulan po nila yung stem para nang sa gayon ay mag-absorb po ng nutrient at tumagal ang buhay po ng ating mga cut flowers and cut leaves. Katulad po niyang, yan naman pong, yung pong yellow corn naman ay hindi naman po sensitive. Kaya lang po, mas maganda po na ma-advise po ninyo sila. Ayan po. At syempre, dahil ang ating pong shades ay iba-iba, gagamitin po natin is mixture din po. Pero, kung ano po yung maganda ninyong nakikita na magiging design niya and combination of colors, yun po ang ating gagawin. At mas maganda po kasi na kapag tayo gumagawa ng mga bouquet or mga flower arrangement, kung may yung talent po natin ay ganito po ang ginagawa po natin. Yung talent po natin ay more on arranging on flowers. Make sure na tayo po ay mag-think outside of the box kasi mas maganda po kasi na mas magawa natin yung gusto nating design. Yung bang design is originally coming from us. Kasi syempre, yung design na yan, magagaling mismo sa atin at original. Kumbaga tayo po talaga ang pinagmula ng design na yan. Hindi po natin ginaya. Pero hindi ko rin naman po sinasabi na wag po ninyong gayahin yung aming designs. Pwede po. Lalo na't makakatulong po sa inyo. Kasi yun po yung purpose namin kung bakit po namin ina-upload yung mga videos na to para makatulong at ma-inspire po kayo in regards po sa inyong mga talents and magdagdagan po yung knowledge ninyo in regards sa flower arrangement. At kung meron po kayong tanong o meron kayong mga inquiries, mas maganda po na mag-drop down kayo ng message or mag-comment po kayo para na sa gayon matulungan po namin kayo lalo kung paano nyo ma-enhance at magagamit yung talentong ipinagkaloob po sa inyo. Ayan po siya. So, ganyan po yung combination niya and ganyan din po yung simple arrangement na ating pong ginawa. Kung mapapansin niyo classic na meron touch ng kaunti ng new wave ng ating pong design as of this year. Ayan po. At sa susunod na mga seconds po, papansin po ninyo, dalawang klase po yung ating pong ilalagay na ribbon or crumpling ng ating pong last part ng ating pong touch ng ating pong design. Ayan po siya. Ika-cut po natin yung 1/2 ng floral paper into 4 na size. Ayan po siya. Ayan po yung una. Yun po yung una pong design. Ayan po. So, yan po yung 1/2. Ayan. Tapos yung 1/2, ipiplit po natin. Ayan po. Pleated po yan. At pagkatapos po natin ipiplit, ilalagay po natin ganyan. Supposedly, ayan, tumatagilid na po yung ating design.
tatalian po natin yan na ganyan. Ayan po. So kung mapapansin po ninyo, yan po yung pinakaunang design at hindi na po nakikita yung ating pong ginagawa. Ayan po, inusod po natin. At syempre, ayan po. At yung pangalawa naman, ika-crumple natin yung dalawa po nating kinat na floral paper. Ayan po. Tapos, itatali po natin. Ganyan po yung mangyayari sa kanya. At pagkatapos nating itali, ang mangyayari po dyan pag tinali na po natin para magkaroon po siya ng accent. Kasi since paper po siya, kailangan po natin siyang punit-punitin. Kasi pag hindi po natin puninit, mag-i-stay po sa isang lugar po yung kanyang design. So pupunitin po natin siya para nang sa gayon magkaroon po siya ng additional accent and additional design. Ayan po. So konti-konti lang yung pagpunit kasi matatanggal po yan kapag dinire-diretso po natin. Ayan po siya. And then right after, kukuha po tayo ng ribbon. Ang ribbon po natin dyan is 1.5 to 2 meters po yung ating pong sukat. At gumamit po tayo ng dalawang contour dyan. Isang light blue at saka isang navy blue. Ayan po. So, pwede naman pong isa lang ang gamitin natin. Depende na lang po sa kung anong magugustuhan ninyo at kung ano po yung magiging request ng inyong customer. Ayan po. Maraming pong salamat sa inyong panonood at sa patuloy nyo pong suporta sa aming pong mga videos. Ayan po. Suportahan po ninyo at abangan po ninyo ang iba pa namin mga videos na i-upload. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. God bless you all and God bless you always. Yan na po yung ating pong finished product. Maraming pong salamat.